Magandang umaga sa'yo, Iha. Mabuti naman at gising ka na. Si George, tulog pa ba? Gising na din po, Chang. Pero nag-aayos pa po at naglalagay ng skincare sa mukha. Alam niyo naman ang kaartehan ng baklang yun. Ito talaga si George. Akala ko talaga lalaki yan nung bata pa eh. Naalala ko pa noong nasa Maynila pa ako. Palagi siyang may nakakaaway sa mga kalaro niya. Nagulat na lang ako na magpunta kayo dito. Bakla na pala. Hindi naman bagay sa kanya dahil ang gwapong binata pa naman. Sinabi niyo pa. Ay, kung hindi nga siya ganyan bakla eh. Mapagkakamalan na siguro kayong magnobyo dahil sobrang malapit kayo sa isa't isa. Sayang nga po eh. Ano sabi mo, Iha? Ang sabi ko po, sayang po talaga si George. Kasi marami pong babayang nagkakagusto sa kanya sa eskwelahan namin. Aba? Narinig ko yata ang pangalan ko. Ang aga-aga, Jella. Pinagchichismisan niyo ko, ha? Anong pinagchichismisan? Napag-usapan ka lang namin. Magkaiba yun, no? Hindi ka namin pinagchichismisan, Iho. Ay, good morning po, Chang. Iha po ang itawag niya sa akin, hindi Iho. Ay nako, bakla talaga. Hoy, Jella, may problema ka ba sa pagiging bakla ko? Wala. Eto talagang best friend ko. Masyadong maldita. Halina nga kayo't mag-almusal na habang mainit pa itong arroz kaldong niluto ko. Sige po, Chang. Halika na, bes. Umupo ka na dito sa harap ng mesa. Siya nga po pala, Chang. Pagkatapos namin kumain, pupunta po kami sa bukid. Bukid? Anong gagawin niyo doon? Ayaw nga po pala. Hindi pa po pala namin nababanggit sa inyo. Ang sadya po talaga namin dito ay para sa research project namin. Kailangan po kasi naming makahanap ng matatabang lupain para sa study. At ang sabi po ni nanay, dito raw sa probinsya ninyo may magandang lugar. Malapit lang daw po kasi kayo sa bukid. Ay nako, yang si Lelia talaga ulyanin na. May kalayuan ng konti ang bukid dito, Iha. Mga 3 kilometro pa mula dito. Ganun po ba, Chang? Okay lang naman na malayo, Bes. Pwede naman nating lakarin yon. Total, maaga pa naman. Tama ka dyan, Bes. Hindi pa naman tayo matatanda para mapagod agad sa paglalakad ng 3 kilometro. True! Tama! Ay teka, sigurado ba kayo? Pwede naman yata niyong gawin yan dito. Maghanap na lang tayo ng matatabang lupa na pwedeng gamitin. Naku, hindi po pwede dyan. Kailangan namin ng perfect spot para sa study. Hindi lang basta lupa. May mga requirements po kasing ibinigay ang professor namin. Kailangan din po namin ng litrato ng buong lugar bilang proof na may papakita kay prof. Ay, nako, ganun ba? Ayoko sana magpunta pa kayo roon, mga anak. Baka mapahamak lang kayo. Ho? Bakit naman po kami mapapahamak? Eh baka kasi mapadpad pa kayo sa dulo. Iniiwasan ng mga tao ang bahaging yun. Bakit naman po nila iniiwasan? Huwag niyo pong sabihin may mga engkanto ron tulad ng mga nasa pelikula. Hindi engkanto, kundi aswang. Aswang? Oh, ganun. Naadyan ka na pala. OMG! Totoo pala talaga ang aswang? Oo, totoo sila. 2 dekada na ang nakalipas mula nang mangyari ang isang malagim na trahedya na sinapit ng pamilya Del Fierro. Nangyari ito nang nag-camping sila sa dulo ng bukid at isa lang sa kanila ang nakaligtas. Natagpuan na lang namin ang mga kasama niya na wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Ang sabi pa niya, kinuha daw ng aswang ang kapatid niyang babae para ipakasal sa isang aswang at gawing isa sa kanila. Magandang araw po sa lahat. Ako si Angela. Pero Jella ang tawag ng lahat sa akin. 35 taong gulang. Kasalukuyang nakatira sa Pampanga. Isa po ako sa mga taga-subaybay ng programang ito at syempre, saludo rin ako sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip sining. Lalo na sa inyo, nasaan. Ang ibabahagi ko po ngayon ay isang kwento na nangyari noong 4th year college pa lang kami ng best friend kong si George. Pareho kaming nag-aaral noon ng BS Agriculture at pareho kaming honor students na may pangarap sa buhay. Nang dumating ang araw na kailangan namin gumawa ng research project tungkol sa lupa, nagpasya kaming pumunta sa probinsya ng tiyahin ko para doon gawin ang aming proyekto. Nagsimula ang lahat nang magpasya kaming lumayo sa ligtas na bahagi ng bukid
na itinuro ng aking tiyuhin. Tama kayo. Sinuway namin ang dingin ng tiyahin ko hanggang sa mapadaan kami sa isang lupaing may bahagyang nakabukas na tarangkahan. Wala kaming kamalay-malay na sa sandaling tumapak kami doon, magsisimula na pala ang masamang karanasang hindi namin makakalimutan. Grabe, nakakatakot naman po yung kwento niyo, Chong. Grabe naman po ang nangyari sa kanila, lalo na dun sa babae. Pinakasal talaga siya sa aswang? Sa pagkakaalam ko, pinikot daw ng aswang ang babaeng iyon. Nangako ang aswang na bubuhayin niya ang pamilya ng babae. Pero nang mababa na daw sila ng bukid, inatake sila ng mga aswang at ginawang hapunan. Oh my God! Napaka-brutal naman nila. Ano po yung sumunod na nangyari? Nahuli na po ba ang mga aswang na yun? Tumawag po ba kayo ng mga pulis? Hindi. Kahit naman i-report pa sa mga pulis ang nangyari, siguradong walang maniniwala sa kanila. Kung meron man, wala ding maglalakas ng loob na pumasok sa lugar na yon. Maliban lamang kung gusto nilang matulad sa pamilyang yon. Grabe, nakakaawa naman ang pamilyang yun. Wala man lang nakamit na hustisya kung totoo ang nangyari ang kwentong yun. Oo nga, Bes. Akala ko hindi totoo ang mga aswang. Akala mo lang yun, iho. Pero ako na ang nagsasabi, totoo sila. Iha po! Iha, Chong! Ang ganda-ganda kong dalaga eh. Kita niyo po. Ay, o siya, sige. Iha na akong iha. Paano po yan, Chong? Ang sadya po naman namin dito ay maisagawa ang study namin dun sa bukid. Ay, ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman lahat ng bahagi sa bukid na yun ay delikado. May ligtas pa din na bahagi kung saan pwede niyong isagawa ang project ninyo. Doon sa mababang parte ng bukid na malapit sa sapa. Total ay maaga pa naman. Ihahatid ko na kayo doon. Talaga po, Chong? Oo, iha. Sige, Chong. Salamat po. Mga anak, makinig kayo sa akin. Huwag kayong lalayo sa kung saan kayo hinatid ng tiyongkador nyo, ha? Lalong-lalo nang wag kayong pupunta sa dulo ng bukid. Umuwi kayo agad bago pa lumubog ang araw. Ayoko may mangyaring masama sa inyo. Nandito na tayo. Huwag na huwag kayong lalayo dito, ha, iho, iha. Kapag uuwi na kayo, itong daanan dito sa gilid, dumiretso lang kayo at makikita nyo na ang bukana ng baryo. Sige po, Chong. Maraming salamat po sa pag-atindi niyo sa amin. Chong, totoo po ba talaga ang kwentong yun? Oo, pero huwag kayong mag-alala. Malayo naman kayo mula roon sa sinasabi kong lupain. At umaga naman ngayon. Eh diba, 2 dekada na po ang nakalipas. Wala nang mangyari yun. Ibig sabihin, pwedeng patay na din ang mga aswang na yun sa kwento nyo, Chong. Yun ang hindi ko pa sigurado. Basta't sundin nyo lang ang billing ko. At ako ay aalis na. Sige po, Chong. Mag-iingat po kayo. Kayo ang mag-iigat dito, iha. O siya, tutuloy na ako. Ang presko talaga ng hangin dito, no? Ibang-iba sa syudad. Totoo, Bes. Ang ganda ng lugar na to. Kung hindi ko lang narinig yung kwento ni Chong Canor, hindi ko maiisip na may nangyari palang karumal-dumal na krimen sa dulo ng bukid na to. Ang masaklap pa, mga aswang daw ang suspect. My God. Matagal na rin namang nangyari yun. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Siyempre naman, Bes. Pero mukhang ligtas naman tayo dito eh. Oo nga. Yan din ang sabi ni Chong Canor. Sige na. Simulan na nating hanapin yung lupang kailangan para sa project natin para makauwi tayo ng maaga. Sige, tara. Dun tayo. Degraded ang lahat ng lupa dito, Bes. Masyadong matigas at tuyot. Hindi pwede ito sa project natin. Oo nga, Bes. Hindi pwede to. Kailangan pa naman natin makakuha ng pinakamataas na grades. Alam mo na, masyadong mahigpit si Prof. Castro pagdating sa projects. Itong lupang to, paniguradong bagsak na to sa binigay niyang requirements. Alam ko. Siyempre dapat maganda talaga ang kalabasan ng project na to.
Lalo na't nakagastos na ako ng pamasahe papunta dito. Ako din kaya. Ay, naku. Di ba? May sapa na malapit dito. Subukan kaya natin doon. Baka sakaling okay ang lupa doon. Hindi ideal ang lupa sa malapit sa sapa. Kasi kadalasan, masyadong basa o waterlog. Kaya mahina ang oxygen na supply sa ugat ng halaman. Kaya palaging basa ang lupa. Nagiging prone ito sa root rot at fungal diseases. So ano nang gagawin natin? Tingnan mo naman ang itsura ng mga lupa dito. I-check mo nga ang pH level ng lupa. Baka nagkamali lang tayo ng kilatis. Sige. Wait lang. I-check ko. Kinuha ni George ang maliit na pH meter mula sa kanyang bag at lumuhod sa lupa. Tahimik ko siyang pinanood habang pinapahiran niya ng kaunting alikabok ang ibabaw bago itusok ang dulo ng device. Ilang segundo lang umilaw ang maliit na screen at lumabas ang resulta. Napansin ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, kaya lumapit pa ako para silipin ito. Negative, Bes! 8.7! Walang sustansya ang lupa. 6.5 ang kailangan natin base sa requirements na ibinigay ni Prof. Castro. Hindi pala lahat ng lupa sa bukid masustansya, no? Bes, agriculture student tayo. Isang tingin pa lang sa lupa, alam na natin. Wala talaga tayong nakikitang lupa dito na pwede nating gamitin. Pinipilit lang talaga natin. Paano kaya to? Ano kayang gagawin natin? Bes, wala tayong choice kundi maghanap sa ibang parte ng bukid. Baka sakaling may makita tayo ron. Pero bawal tayong lumayo, Bes. Yan ang bilin sa atin ni Chong Kanor. Okay lang naman sigurong lumayo tayo ng konti. Doon tayo dumaan. Oh, ay baka may taniman doon. Pero Bes, baka mapahamak lang tayo doon. Baka papunta yung daan na yun dun sa dulo ng bukid. Wala namang sinabi si Chong Kanor na yung daan na yan ang papunta sa dulo ng bukid. Huwag kang pala desisyon. Sa bagay, tama ka dyan. Bes, alam mo kung gaano ka-importante sa atin ang project na to. Kaya please, pumayag ka na. Ayoko ma-disappoint si tatay kapag nawala tayo sa ranking of honors dahil lang hindi tayo nakapasa sa project. Lalo na't unti-unti na siyang nagiging proud sa akin. Ako din naman, Bes. Ay, sige na nga. Pero wag tayong masyadong lalayo para makabalik agad tayo. Nangako pa naman tayo kina Chang na hindi tayo aalis dito o lalayo. Wala naman sila dito, kaya hindi naman nila malalaman. Mabilis lang naman tayo eh. Tara na. Sige, tara. Naglakad na kami sa unahan at tansya kong mga 2 kilometro na ang nalalakad namin nang mapatigil kami. Nakita namin ang isang tarangkahang gawa sa kawayan. May bakod din sa paligid na yari sa alambre. Luma na ang tarangkahan at halos mabura na ang lahat ng letrang nakasulat sa karatula kaya hindi ko na ito mabasa. Hindi pa man kami nakakarating sa dulo ng bukid, iba na ang kutob ko sa lugar na yon. Pero iba ang naging reaksyon ni George nang makita ang mga puno ng mangga sa loob. Namangha siya at ako man ay natakam nang makitang ang dami ng bunga ng mga yon. Paborito na kasi namin yon simula pa noong high school, lalo na kapag may kasamang bagoong. Hinila naman ako ni George papasok pero agad ko siyang pinigilan. Bes, ano bang ginagawa mo dyan? Hindi pa ba obvious? Papasok tayo, Bes. Halika na. Pumitas tayo ng mangga. Bes, baka bawal pumitas dyan. Kita mo naman may tarangkahan, di ba? Ibig sabihin, pribado ang lupain yan. Wala namang tao eh. Tsaka bukas ang tarangkahan. Ang sarap ng mga mangga. Nakakatakam. Naglalaway na ako, bestie. Hindi tayo papasok. Huwag ka nga magpadalos-dalos sa desisyon mo. Kailangan nating mag-ingat. Baka may mga aswang pa dyan. Bes, wala pa tayo sa dulo ng bukid. Ang layo pa nun, oh. Hindi pa dead end. Ano ka ba? Imposible naman yung lupain na yan ang tinutukoy nila Chang. Halika na. Ang sarap ng mga mangga, oh. Pero kung hindi yan ang tinutukoy ni Chang, bakit ibang pakiramdam ko sa lupain yan? Hello? Masyado ka kasing nag-overthink.
Huwag mo na kasing isipin ang sinabi ni Chong Kanor kanina. Kahit nga sila, hindi sure kung buhay pa ba ang mga aswang na yon. Kung totoo nga ang mga yon. Tsaka tanghali pa naman. At sa pagkakaalam ko, walang nagpapakitang aswang sa araw. Sa bagay, tama ka dyan sa iniisip mo. Pero, kailangan pa rin natin mag-ingat, Bes. Oo naman. Tsaka hindi na naman natin kailangang umakyat sa puno, oh. Sinusubo na lang sa atin ang bunga sa sobrang baba. Nilalapitan na tayo ng grasya, ayaw mo pa? Sige na nga, pumasok na tayo. Pagkapasok namin sa loob, agad na tumakbo si George papunta sa puno ng mangga at pumitas ng bunga. Gano'n naman kasi talaga ang mga kabataan kapag nagagawi ng probinsya, hindi ba? Aminin nyo, mga kapwa ko listeners, kahit kayo, naranasan nyo na rin pumitas ng bunga kahit hindi sa inyo ang puno. Kaya ayun, pumitas na rin ako ng bunga at isa-isa naming binalatan yon gamit ang dala naming balisong at saka namin yon kinain. Pero bigla akong napatigil at kinabahan nang marinig ko ang malakas na ihip ng hangin na nagpaanod sa mga tuyong dahon sa ilalim ng puno. May kakaibang kilabot akong naramdaman, kaya't bahagya akong napayakap sa aking balikat. Doon ko niyaya si George na umalis na. Bes, halika na. Lumabas na tayo dito. Saglit lang, kumakain pa ako. Natataranta ka naman masyado. Hindi ako komportable dito, Bes. Parang may mali sa paligid. Basta tara na, lumabas na tayo dito. Eto na. Kumalma ka na nga dyan. Masyado kang tense sa sisirang beauty mo. Sus, wag mo nga akong ginaganyan. Hindi ako natutuwa, ha? Ang alin? Wala. Tara na nga. Nakakainis. Kahit alam kong binibiro lang ako ni George noon, iba ang naging epekto noon sa akin, Miss Anne. Aaminin ko, may kilig akong naramdaman kasi matagal na talaga akong may lihim na pagtingin sa best friend ko. Pero hindi naman sapat yon para mawala ang kaba na kanina pang bumabalot sa dibdib ko. Ewan ko ba, alam kong hangin lang yon, pero parang may malamig na presensyang dumaan sa likuran ko. Agad akong tumalikod saka naglakad papalabas ng tarangkahan. Pero paglingon ko, wala si George sa likod ko. Bes! Halika dito! Akala ko ba nakasunod ka na sa akin? Anong ginagawa mo dyan, bakla? May taniman ng mga gulay ron, oh! Ang ganda pa ng lupa! Halatang mataba kasi maitim na maitim. Pwede sa gagawin nating project. Perfect! Talaga? Oo, Bes. Halika nga dito para makita mo. Oo, nandyan na. Oh, di ba? Tama ako, Bes. Oo nga, Bes. Ang dami pong tanim na gulay sa paligid. So, ano pang hinihintay mo? Tara na! Pagkarating namin sa malawak na lupain, agad kong napansin kung gaano ito kaganda at kaayos. Halos sa lahat ng direksyon ay may mga tanim na gulay, okra, talong, kalabasa at sitaw na halatang maayos ang pagkakaalaga. Lunti ang luntian ng mga dahon. Habang abala akong tumingin sa paligid, si George naman ay nakaluhod sa lupa at tahimik na sinusukat ang pH level gamit ang tester na hawak niya. Maingat niyang itinutusok ang dulo ng device sa lupa. Positive, Bes! 6.5 pH level. Perfect para sa study. Ay, salamat naman. Masisimulan na din natin ang project. Sige, kukunin ko lang ang mga gamit sa loob ng bag ko, Bes. Ano yun? Ang alin? May narinig akong kaliskos sa paligid natin. Naku, wala yun, Bes. Ibon lang siguro yun ng mga dahon na nahuhulog mula sa puno. Bes, may nagmamasid sa atin eh. Ay naku, iniisip mo pa rin kasi ang kwento ni Chong Kanor. Wala yan. Guni-guni mo lang yan. Focus muna tayo dito, ha?
Kunin mo na ang camera at mag-picture ka na. Oo na. Bilisan mo din dyan ha. Eto na nga, ginagawa ko na, madam. Ang ganda ng tanawin. Ang ganda ng mga kuha kong litrato, Bes. Ang lambot ng lupa, Bes. Hindi ako nahihirapang bungkalin. Mag-ingat ka sa paglagay ng distilled water. Baka sumobra at hindi natin masukat ng tama ang NPK niyan. Dapat pantay lang ang mixture, Bes. Alam ko, kumalma ka lang dyan, okay? Napatigil kami pareho sa ginagawa namin at napatingin sa isa't isa nang may marinig kaming kakaibang tunog. Saka kami tumingin sa malaking puno kung saan nanggagaling ang tunog. Parehong may halong takot at pag-aalinlangan sa aming mga mata. Pero bigla kaming nagulantang nang may lumabas na malaking uwak mula sa puno at lumipad sa harap namin. Pucha, ang laki naman ng uwak na yun. Ay grabe, natakot ako doon ha. Bigla-bigla na lang sumusulpot ang ibon na yun. Nakakaloka. Sa pagkaalam ko, masamang sinyalis daw ang makarinig ng huni ng uwak. Hindi na tayo pwede magtagal dito, lalo na't malapit na lumubog ang araw. Mas mabuti siguro kung bukas na lang natin tapusin ang project sa umaga. Sige, Bes. Saglit lang. At tatapusin ko lang tong first and second step para may output naman tayo ngayong araw. Sige, bilisan mo. Maya-maya pa isa-isa nang ibinalik ni George ang mga gamit sa bag niya. Naglakad na kami pauwi, pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang pakiramdam na parang may nakatingin sa amin. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko sa bawat hakbang sa tuyong damo at sa mga tuyong dahon na nagkaluskos sa ilalim ng mga paa namin. Pinipilit kong bumitaw sa ideya ng mga kwento ni Chong Canor, pero hindi maalis ang pakiramdam ko na may kakaibang presensya sa paligid. Hindi mo ba talaga nararamdamang parang may nakatingin sa atin? Wala naman ako napapansin, Bes. Ano ka ba? Ano ba yung nangyayari sa'yo? Huwag ka masyadong magpadala sa takot mo. Hindi ako natatakot. Nag-iingat lang ako. Mas mabuti na maging alerto tayo sa paligid natin. Bes, anong hype na yun? Malaking baboy Ramona ang pupula ng mata. Bes, palapit na siya dito. Tumakbo na tayo. Shoot! Di tayo makakalabas ng tarangkahan, Bes. Nakaharang siya. Bes, takbo! Oh, Diyos ko! Mamamatay na tayo! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Malabo may makarinig sa atin dito, Bes. Walang mga tao dito. Bes, di ko na kaya. Para mawawalan yata ako ng hininga. Tumakbo ka pa! Bilisan mo! Hindi tayo pwede mamatay, bakla! Bes, tama ka. Hindi ba ako pwedeng mamatay? Ayan na! Dumating na ang superhero ko! Kuya, tulungan mo kami! Sino yung lalaking yan? Nanlaki ang mga mata ko noon nang makita ko ang lalaki sa unahan. Sobrang gwapo, matangkad, matipuno, at parang may lahing Espanyol. Kalahating hubad ang katawan niya, kaya kitang-kita ko ang bawat galaw ng mga kalamnan niya habang nakatayo sa gitna ng daan. Tumakbo siya at sinalubong kami. Saka hinarang ang baboy Ramon na humahabol sa amin. Tumakbo palayo ang hayop, halatang natakot, at napahinto kami pareho. Hingal na hingal pa ako. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Napatingin ako kay George. Halata sa mukha niya ang tuwa at paghanga. Nakangiti siya at nakatitig sa lalaki. Parang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Habang ako naman ay napaisip kung bakit bigla na lang sumulpot ang lalaki. Bakit siya kinatatakutan ng baboy Ramo? Habang kami halos mawalan na ng hininga sa takot. Ramdam ko ang halo ng kaba at kuryosidad na may kasamang takot at pagdududa. Niligtas niya tayo, Bes. Ligtas na tayo. Bes,
Huwag ka basta-basta magtitiwala sa kanya. Baka kung anong gawin niya sa atin. Ano ka ba, Bes? Dapat pa nga tayong magpasalamat kasi niligtas niya ang buhay natin sa babira mo na yon. Kahit na. Mahirap pa rin magtiwala, lalo na't bigla-bigla na lang siya nagpapakita. Bes, utang luloob natin sa kanya ang buhay natin. At sa gwapo niya yan, mukha ba siyang gagawa ng masama? Hello, Pogi! Salamat sa pagligtas mo sa amin, ha? Utang na loob namin sa iyong buhay namin. Wala yon. Ako nga pala si Randon. Ako nga pala si George. At eto naman ang best friend ko. Pinagagala ko kayong makilala. Ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo ng baboy ramong yun? Okay lang naman kami. Buti nga tumating ka. Kung di ba atake na talaga kami noon. Buti nga at nakita ko agad kayo dito. Palubog ng araw kaya delikado nang manatili kayo sa bukid na to. Ano bang ginagawa niyo dito? Halatang mga dayo lang kayo Nandito kami sa bukid para gumawa ng research project. Pareho kaming BS Agriculture student at pinag-aaralan namin ang lupa sa taniman na to. Ganun ba? Mga estudyante pa pala kayo. Pero pwede na. Anong pwede na? Wala. Ako pa lang nag-aalaga ng mga taniman dito sa bukid. Ang malawak na taniman na to ay pag-aari ng pamilya namin. Kaya pala nandito ka? Oo, tama ka. Ikaw ba, Binibini? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Masyado ka kasing tahimik Wala, okay lang ako. Mabuti naman kung ganon. Napakasarap mo pa naman. Anong sabi mo? Ang ibig kong sabihin, masarap kayo sa paningin ng baboy mo. Kaya kayo hinabol kanina. Buti na lang at hindi ka nasaktan, Binibini. Teka. Huwag mo akong tawagin Binibini. Jella ang pangalan ko. Pasensya ka na, Jella. Nakasanayan ko na talaga na tawaging Binibini ang isang babaeng hindi ko pa alam ang pangalan. Okay lang. Pero, pwede ba ako magtanong sa'yo? Oo naman, ano ba yun? Yung baboy mo kanina, sigurado ako hindi pangkaraniwan yon. Masyadong malaki at mapupula ang mga mata. Alam mo ba kung anong klaseng hayop yon? Paano mo nagawang takutin yun ng ganun kadali? Baboy mo lang yun. May iba't ibang klase kasi ng baboy mo. Kaya akala mo, hindi pangkaraniwan ang nakita mo. Pero kung laking bukid ka, malalaman mong baboy mo lang talaga yun. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. Bakit? Ano bang iniisip mo? Ang akala siguro ni Jella ay aswang yon. Nakwento kasi ng tiyuhin niya na may aswang daw sa dulo ng bukid na to. May nangyari daw kasing krimen noon na suspect daw ay ang mga aswang. Pero 2 dekada naman ang nakalipas. Kaya hindi na ako naniniwalang may aswang pang nabubuhay sa panahong to. Ganun ba? Tama, matagal na panahon na mula nang mangyari yon. Kaya hindi mo na dapat iniisip pa, Jella. Sa tingin ko, kailangan na naming umalis. Salamat ulit, Randon. Hindi kayo pwedeng umalis. Ano? Kasi magdidilim na at siguradong nasa paligid pa ang baboy mo na yon. Hindi naman sa tinatakot ko kayo pero tuwing gabing naglalabasan ng mga mababangis na hayop sa bukid na to. Hindi ligtas na maglakad pa kayo pababa ng bukid. At baka hindi na kayo makauwi pa ng buhay. Bestie, natatakot ako. Anong gagawin natin ngayon? Paano tayo uuwi nito? Teka, mag-iisip ako ng paraan. Mabuti pa sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa bahay namin. Pwede kayong manatili ron. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo, George. Doon, may pagkakatiwala ko sa inyo ang kaligtasan nyo. May bakante pa kaming kwarto kaya pwede kayo magpalipas muna ng gabi ron. Hindi na, Randon. Nakakaya naman sa'yo. Bes, kung hindi tayo sasama kay Randon, mapapahamak tayo dito. Baka umatake na naman ang baboy ramo na yon. Sige na, Jella. Pagkatiwalaan nyo ako. Wala akong balak na masama sa inyo. Gusto ko lang natulungan kayo. Magiging totoo na ako sa'yo, Randon, ha? Paano ka namin pagkakatiwalaan kung nakita mismo ng 2 mata ko na natakot to ang baboy ramo sa'yo? Halos mawala na nga kami ng hininga katatakbo nang inatake kami ng hayop na yun. Tapos ikaw, nung sinalubong mo siya, bigla siyang tumakbo palayo. Di ba parang weird nun? Hindi kaya alaga mo ang baboy ramo na yun? Bes, ano ba yung pinagsasabi mo? Ayos lang, George. Naiintindihan ko naman si Jella. Lalo na't bago pa lang tayo magkakilala. Pero gusto ko lang malaman mo, Jella, na walang katotohanan ng duda mo. Hindi ko yun alaga. Nakilala lang siguro ko ng baboy mo na yun dahil munti ko na siyang makatay nung isang araw nang makita kong sinisira niya mga gulay na tanim namin dito. Pinakawalan ko lang kasi naawa ko eh. Kahit paano, may pakiramdam din sila. Katulad nating mga tao. Hindi ako masamang tao,
Kaya sana pagkatiwalaan niyo ako. Tama si Randon, Bes. Kasi kung talagang alaga niya yon at kung may masama talaga siyang balak sa atin, di sana hinayaan na niya tayong kainin ng baboy ramo na yon, di ba? Sa laki ba naman ng hayop na yon? Kasya tayong dalawa sa tiyan noon. Tama ka dyan, George. Pero wala naman ako magagawa kung ayaw niyong magtiwala sa akin. Seryoso siya sa mga sinabi niya at wala rin naman akong magagawa nun kundi magtiwala sa kanya, Miss Anne. Tama rin naman siya. Kung ipipilit pa naming bumaba sa bukid, baka mas lalo lang kaming mapahamak. Siguro, sobra lang talaga akong nag-iisip dahil sa kwento ni Chong Canor at sa mga nangyari kanina. Bago po pala tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin sa mga avid listeners ng channel na ito, wala po akong ibang sinulatan o binahagian ng kwentong ito kundi ang channel ng kwentong takip silim lamang. Kaya kung maririnig ninyo ito o makikitang nakapost sa ibang channel, pakireport na lang po sa YouTube o ipagbigay alam sa comment section para ma-aksyonan agad ni Miss Anne. Salamat po, mga mahal naming listeners. Yun nga po, sa pagpapatuloy ng ating kwento, nakapagdesisyon akong pumayag sa sinabi ni Randon. Pero alam kong kailangan pa rin naming mag-ingat, lalo na't hindi pa namin kilalang mabuti si Randon. Nilakad namin ang medyo matarik na daan na tinatansya kong mga nasa 1 kilometro bago namin makita sa unahan ang 2 kubo. Ang isa ay maliit at ang isa naman ay may kalakihan. Malapit na tayo, Bes. Ayun oh, may mga kubo sa unahan. Yan ang sigurong bahay nila Randon. Ang lamig ng hangin dito. Pero bakit parang wala lang sa kanya na nakahubad baro siya? Ang weird talaga ng lalaking yan. Ano bang sinasabi mo, Bes? Si Randon. Parang may kakaiba sa kanya. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Pero tama ka dyan. Kakaiba talaga siya kasi sobrang gwapo niya, Bes. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ay nako, ewan ko sa'yo. Umandar na naman yung kabaklaan mo. Anong magagawa ko kung attracted talaga ako sa kagwapuan niya? Ang gawin mo, maging maingat ka. Hindi porket gwapo siya, magtitiwala na tayo sa kanya. Ay nako, tinulungan na tayo ng tao pagdududahan mo pa. Halika na nga, naiiwan niya na tayo. Ang bilis niya maglakad oh. Napabuntong hininga na lang ako kasi wala naman kaming choice kundi sumama kay Randon noong gabing yon. Pilit kong sinasabi sa aking sarili na masama ang ginagawa kong pagdududa sa taong nagligtas sa amin. Akala ko noong mga oras na yon mali ang iniisip ko tungkol sa kanya. Pagdating namin sa harap ng kubo, agad kaming sinalubong ng isang lalaking may edad na pero matigas pa rin ang tindig. May kakaibang presensya siya. Yung tipong hindi mo basta tititigan ng matagal kasi parang kakainin ka ng tingin. Matangos ang ilong, makapal ang kilay at seryoso ang kanyang mga mata. Nagkatitigan kami saglit at napalunoklaway naman ako nang maramdaman ko ang talim ng titig niya. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Kayo po ba ang tatay ni Randon? Ako nga. Sino ba itong mga kasama mo, anak? Amang, si Jella at George nga po pala. Nakita ko sila malapit sa ating taniman na hinahabol ng baboy ramo. Ang hayop na yon, gumagala na naman sa lupay natin. Buti na lang at nailigtas ko sila bago pa sila tuluyang mapahamak. Ganon ba? Mabuti naman at dinala mo sila rito. Ako nga pala si Manuel, ama ako ni Randon. Tawagin niyo na lang akong amang. Halina kayo't pumasok na para makakain na kayo at makapagpahinga. Alam kong napagod kayo sa paglalakad papunta rito. Mas napagod po kami sa katatakbo kanina nung hinabol po kami ng baboy ramo. Ganon ba? Ay, nakakaawa naman kayo. Mabuti pa sumunod kayo sa akin at ipakikilala ko rin kayo sa aking asawa. Sige po, amang. Hoy, Bes, natulala ka yata dyan. Ano bang iniisip mo? Ha? Wala. Sige, tara na sa loob. Think positive lang, Bes.
Mukhang mabait naman ang tatay ni Randon. Ganun lang siguro ang mukha niya. Mukhang istrikto pero mabait. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad kong nilibot ng tingin ang paligid. Maayos at malinis ito. Kahoy ang sahig. May mga lumang upuan sa gilid at kurtinang puti na halatang ilang taon nang hindi nalalabhan. Habang papasok kami, bigla akong may naamoy na malansa. Matapang na amoy ng dugo. Napakunot ang noo ko at bahagyang napatigil sa paglakad. Tumingin ako sa sahig, sa dingding, pati sa sulok ng mesa. Pero walang bakas ng kahit ano. Napalingon ako kay George at nakita kong napangiwi rin siya habang bahagyang sinasara ang ilong niya. Bago pa ako tuluyang kabahan, biglang bumukas ang pinto sa isang kwarto. Halos sabay kaming napalingon ni George. Mula ron, lumabas ang isang matandang babae. Mga nasa 60 siguro. Payat, medyo nakayuko na at nakapusod ang kulay abong buhok. May hawak siyang basahan at tila galing sa paglilinis. Mukha siyang mabait, may maamong ngiti at banayad na kilos pero may kung anong kakaiba sa ekspresyon niya. Parang pilit lang ang ngiti at habang lumalapit siya, hindi siya makatingin ng diretsyo sa amin. Sita, may mga bisita ang anak natin. Sabi ni Randon, nasagip daw niya kanina mula sa pag-atake ng baboy ramo doon sa lupain natin. Magandang gabi po. Ako po si George at si Jella naman po, kaibigan ko. Ako naman si Sita. Tawagin niyo na lang akong inang. Hindi na dapat kayo. Inang, nagugutom na po ang aking mga bisita. Pwede bang ipaghandaan niyo na sila ng makakain? Pati na rin ang matutulugan. Randon, Sita, ano ba? Narinig mo bang sinabi ng anak mo? Nakakahiya sa mga bisita niya kung wala man lang tayong maihandang pagkain sa kanila. sige, sandali lang. Hindi kasi ako nakapaghanda ng pagkain. Hindi ko kasi inaasahan ang pagdating nila. Napansin kong parang may gusto talagang sabihin si Inang Sita. Pero sa tuwing magbubukas siya ng bibig, agad siyang napipigilan ni na Amang Manuel o ni Randon. Parang sinasadya talaga na huwag siyang makapagsalita. Napatingin ako kay George pero mukhang hindi niya napansin. Ako lang yata ang nakaramdam na may kakaiba sa pagitan nila. Parang may tinatago. Medyo kinabahan ako pero pinilit kong huwag ipahalata. Napansin ko rin na mas humigpit ang hawak ni Inang Sita sa basahang dala niya bago siya pilit na ngumiti. Maupo muna kayo mga anak. Maghahanda lang ako ng makakain ninyo. Ay nako, wag na po. Baka pagod na po kayo. Okay lang naman po na hindi kami kumain. Basta may matulugan lang po kami ngayong gabi. Nabusog din po kami sa kinain naming mangga kanina eh. May tinapay din po kami sa loob ng bag. Okay na po sa amin to. Di ba, Bes? Opo. Wala po kayong dapat ipag-alala. Diet din po kasi ako ngayon. Sige, ihahatid ko na kayo sa magiging kwarto ninyo. Inang, mabuti pang doon na lang matulog si Jella sa kwarto ko. At ako, dito sa labas. Lalaki pa rin si George, kaya hindi pwedeng sa isang kwarto sila matulog. Naku, hindi pwede yan. Hindi kami naghihiwalay ni Jella. Tsaka hindi ako lalaki, binabai ako. Ano ka ba, Randon? Kahit kailan, hindi ko pag-iintensyonan si Jella, no? Hindi kami talo, di ba, Bes? Oo. Mag-best friend na kami mula pagkabata. At madalas siyang natutulog sa kwarto ko. Kaya okay lang. Wala namang mali siya sa akin. Kasi kung titingnan nyo, mas babae pa nga yan kaysa sa akin eh. Oo nga naman. Pero iisa lang ang kama ng kwarto, iha. Ayos lang ba sa'yong magtabi kayo matulog? Oo po. Sige, medyo malaki naman ang kama. Halina kayo't ihahatid ko na kayo. Brandon, good night sa'yo ha. Salamat talaga. Sa inyo rin, George. Lalo na sa'yo, Jella.
Hindi na lang ako sumagot sa sinabi niya at pilit akong ngumiti. Hindi kasi ako komportable sa paraan ng tingin niya sa akin. Yung parang may halong pagnanasa. Agad akong umiwas ng tingin at sumunod na lang kay Inang Sita. Habang naglalakad kami sa makitid na pasilyo, tanging ilaw lang ng bumbilyang nakasabit sa kisame ang nagbibigay liwanag. Sa bawat yapak namin umuugong ang sahig na kahoy. Huminto si Inang Sita sa pinakadulong pinto na medyo may kalumaan na ang kahoy na amakan. Binuksan niya yon at bumungad sa amin ng isang maliit na kwarto. Isang kama lang ang nandoon. May kulambong puti at makapal na unan sa ulo ng higaan. Sa gilid, may bintanang may rehas na kawayan. O siya, maiwan ko na kayo dito mga anak. Sandali lang po, Inang. Bakit iha? Kanina po kasi parang may gusto kayong sabihin sa amin. Pero di nyo natuloy. Ano po ba yun? Wala yun iha. Sige na, magpahinga na kayo. Sigurado po kayo, Inang? Oo nga. Sige na, lalabas na ako. Pagkaalis ni Inang Sita, napabuntong hininga naman ako. Dahil sa loob ko, alam kong nagsisinungaling siya sa akin. Hindi ko lang alam kung bakit o kung ano talagang tinatago nila sa amin. Uy, bestie, okay ka lang ba? Bes, hindi ako komportable sa bahay na to. Feeling ko kasi may tinatago sila sa atin. Kaya bukas ng umaga, kailangan na natin makaalis dito. Teka nga. Paano mo naman nasabi na may tinatago sila? Bes, hindi ako pinanganak kahapon lang. Kaduda-duda naman talaga sila, di ba? Di mo ba napansin kanina? Parang may gustong sabihin si Inang Sita sa atin. Hindi niya masabi sa harapan ng mag-ama. Tapos ngayon tinanong ko siya, wala lang daw yun. Kahit alam kong meron. Isa pa, hindi ako kumbinsido sa sinasabi ni Randon kanina. Alam kong may malalim na dahilan kung bakit natakot sa kanyang baboy ramo na yun. So, anong pinupunto mo, Bes? Na may kinalaman sila sa pagsulpot ng baboy ramo na yon? Hindi ako sigurado, Bes. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon. May tinatago talaga sila sa atin. Lalo na ang nanay niya. Ewan ko ba? Kumalma ka lang, bestie. Masyado mong ini-stress ang sarili mo. Naiintindihan naman kita dyan eh. Kasi kahit ako napansin ko rin, yung napansin mo kanina. Hindi naman ako bulag. Pero syempre, nandito tayo sa bahay nila. Pinatuloy nila tayo ng maayos, kaya wala pa rin tayong karapatang humusga hanggat wala tayong ebidensya. Basta bukas ng alas 5 ng umaga, aalis na tayo dito. Oo naman. Di ba kailangan pa nating tapusin ang project? Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Sige na, matulog na tayo para magising tayo ng maaga bukas. Nakatulog naman kami ng matiwasay ng gabing yon at nagising ng bandang alas 7 na ng umaga. Napahaba yata ang tulog ko, kaya napabalikwas ako pagtingin ko sa relo ko. Agad kong ginising si George para bumangon dahil aalis na kami. Paglabas namin ng kwarto, nadatnan namin si Amang Manuel at si Rando na seryosong nag-uusap. Hindi ko man marinig ang pinag-uusapan nila, halatang seryoso ito. Nang makalapit kami, napansin kong tila nagulat pa sila nang makita kami. Jella, George, bakit may dala kayong mga bag? Huwag yung sabihin aalis na kayo. Ganun na nga, Randon. Gusto sana namin magpaalam at magpasalamat na rin sa inyo. Kay Amang at pati na din kay Inang. Salamat sa pagpapatuloy ninyo sa amin kagabi. Pero kailangan na naming umalis ngayon. Hindi kayo pwedeng umalis. Bakit naman po hindi pwede? Wala naman po kaming dahilan para manatili pa dito. Nag-aalala lang si Amang sa inyo. Baka kasi umatake ulit yung baboy ramo. Randon, maaga pa lang naman. Wala rin naman kaming choice kundi dumaan sa bukid na yun para makauwi. Kailangan pa naming ipagpatuloy yung project na sinimula namin. Oo nga, Randon. Kung ako lang din, gusto ko manatili dito. Pero kailangan na naming matapos ang project namin. Sigurado ako nag-aalala na rin yung tsahe ni Jella sa amin. Oo nga pala. Kailangan niyo pa palang tapusin yung project niyo. O sige,
Ihatid ko na lang kayo sa taniman para masiguro kong ligtas kayo. Pero rando na lang. Amang, ako na pong bahala sa kanila. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba sa tono ni Amang Manuel. Parang ayaw talaga niyang paalisin kami. Pakiramdam ko gusto niya kaming pigilan. O baka nga ikulong pa. Huminga ako ng malalim para kumalma at pinilit kong ngumiti. Baka kasi mahalata niyang nagdududa ako. Hindi rin kasi ako pwedeng mambintang sa kanila kasi wala naman akong ebidensya at baka namali lang ako ng pagkaintindi. Halos sabay naman kaming napalingon sa pinto nang lumabas si Inang Sita. Sa totoo lang, magaan naman talaga ang presensya ni Inang Sita kumpara sa mag-ama. At ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Inang Sita, magpapaalam na po kami sa inyo. Talaga? Aalis na kayo mga anak. Opo, Inang. Maraming salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin. Ganun ba? O siya, sige. Pero mabuti pa kumain muna kayo bago umalis. Para may lakas kayo, lalo na't medyo malayo ang lalakarin nyo. Sigurado akong gutom na rin kayo. Ano, Bes? Okay lang ba sa'yo na kumain muna tayo? Sige, pero hindi tayo pwedeng magtagal, Bes. Sige na. Sumabay na kayo sa amin. Naganda kasi si Sita ng maraming pagkain para sa inyo. Hindi din naman namin mauubos. Sayang naman kung masisira lang. Nagkatinginan kami ni George, tapos sabay na rin kaming pumayag. Gutom na rin kasi kami pareho dahil hindi kami nakapaghapunan kagabi. Pero pagkaupo namin sa mesa, nagulat ako sa mga nakahain. Nilagang talong, okra at manggalang. Walang kanin, ni tinapay man lang ay wala. Pasensya na kayo mga anak kung wala kaming kanin. Nag-iingat kasi kami sa kalusugan namin. Lalo na't matatanda na kami. Kaya gulay lang talaga ang kinakain namin. Tama si Inang. Hindi ba kayo kumakain ng gulay? Kumakain naman, Randon. Nasurpresa lang kami. Vegetarian pala kayo. Ang galing nga po eh. Kapag sa bukid nakatira, parang libre lang lahat ng pagkain. Sa lawak ng lupain ninyo, siguradong hindi kayo nauubusan. Teka, sa inyo rin po ba yung mga punong mangga sa may bandang likod? Oo, sa amin yon. Wow! Negosyo niyo po yun? Hindi. Bahay namin yon. Para makapanghuli ng makakain. Makapanghuli ng makakain? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig sabihin ni tatay, pamain namin yun sa mga ibon. Minsan kasi, nagsasawa na kami sa gulay kaya nanguhuli kami ng mga malalaking ibon para ulamin. Nakakain pala ang ibon? Ngayon ko lang nalaman yun ah. Halatang hindi kayo sanay sa buhay probinsya, no? Oo, ginagawa naming adobo yung iba. Pero mas gusto namin yung malalaki. Mas masarap ang dugo ng mga yun eh. Dugo? Oo, Jella, masarap din yung dugo ng ibon. Ginagawa namin yung dinuguan dito at hinahaluan ng gabi. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaiba sa sinabi ni Randon. Buong buhay ko, ngayon ko lang narinig na pwedeng gawing dinuguan ang dugo ng ibon. Siguro dahil hindi ako lumaki sa bukid kaya bago sa akin yon. Pero aaminin ko, medyo kinilabutan ako. Pilit akong ngumiti noon pero sa loob ko, gusto ko na talagang makaalis. Sige na. Kumain na kayo mga anak. Ang tabang naman ito. George! Ay, pasensya na po. Natatabangan lang po talaga ako sa nilaging talong. Wala po kayong asin? Oh, wala kaming asin dito. Hindi kami gumagamit niya. Ay, bakit naman po? Pampalasa yun ng ulam. Walang lasang ulam kapag walang asin. Ayaw namin magkasakit sa bato. Lalo na't matatanda na mga magulang ko. Pasensya na kayo. Kahit konti, hindi kayo gumagamit? Oo, Jella. Tsaka bukod pa sa bawal kinain ng atabang, wala kaming mabibilhan ng mga asin dito sa bukid. Walang tindahan dito na pwedeng pagbilhan. Ay, oo nga pala no.
Dapat mag-stock kayo ng isang sako kapag napunta kayo sa bayan para hindi kayo nauubusan. Hindi kami pupunta sa bayan, George. Kontento na kami sa kung anong meron kami ngayon. Randon, kailangan na talaga naming umalis. Medyo matagal pa kasi bago namin matapos yung project namin. Hindi pwedeng abutin na naman kami ng hapon. Iho, iha. Mas mabuti siguro huwag na kayong bumalik sa lupain yun. Umuwi na kaagad kayo bago pa kayo mapahamak. Inang, huwag mo nga silang takutin sa mga sinasabi mo. Importante sa kanilang project nila, kaya kailangan nilang bumalik doon. Tsaka, ihatid ko naman sila. Wala kayong dapat ipag-alala. May tiwala na naman kami sa iyo, Randon. Salamat sa tiwala nyo. Sige Randon, tara na. Para makapagsimula kami ng maaga. O siya, Mang, Inang. Tutuloy na po kami. Maraming salamat po, Amang Manuel at Inang Sita. Magpapaalam na po kami. Habang naglalakad kami na patingin ako kay Randon, nakahubad pa rin kasi siya. Medyo nagtataka ako kung bakit parang hindi uso sa kanyang magsuot ng damit. Hindi ba siya nilalamig? O baka naman sadyang komportable lang siya ng ganon. Pinilit kong ibaling ang tingin ko sa paligid. Sa totoo lang, wala naman ako nararamdamang takot. Siguro dahil umaga pa at maliwanag pa ang paligid. Okay na kami dito, Randon. Pwede ba na kami iwan? Sige, mag-iingat kayo dito. Hanggang sa muli nating pagkikita, Jella. Hindi mo ba kami pwedeng samahan? Di ba ikaw ang tagapangalaga ng taniman na ito? Kailangan ko pa kasing magsibak ng kahoy para may magamit si Inang sa pagluluto. Pero siguro mamaya, babalikan ko kayo dito para makasigurado ako makauwi kayo ng ligtas. Okay lang, Randon. Kahit wag ka nang bumalik. Ayos lang naman kami dito. Tsaka hindi na rin kami aabutin ng hapon. Ganun ba? Oo, sige, mag-iingat kayo dito. Lalo ka na, Jella. Tutuloy na ako. Makikita pa kaya natin ulit si Randon, Bes? Hindi ko alam. Tsaka hindi naman importante kung makikita pa natin siya ulit o hindi. Ang importante ngayon ay matapos natin ang project at makauwi. Sa tingin mo ba talaga, hindi siya mapagkakatiwalaan? Baka naman na mali lang tayo nang iniisip tungkol sa nanay niya. Bes, hindi naman tayo mga bulag para hindi makita ang naging reaksyon ng nanay niya, di ba? Halatang may gusto siyang sabihin sa atin, pero pinipigilan na mag-ama. Pero kung may tinatago talaga sila sa atin, ano naman yun? Hindi ko alam. Pero hindi talaga komportable na manatili sa bahay na yun. Pakiramdam ko, hindi tayo ligtas doon. Basta ako, sumusunod lang sa'yo. Kahit man gwapong-gwapo ako kay Randon, hindi naman kita hayaang umuwi ng mag-isa, no? Aba, dapat lang bakla. Best friend mo ako. Alangan namang piliin mong manatili ron dahil lang kay Randon. Hindi, no? Grabe ka sa akin, bestie, ha? Hindi naman ako ganyan sa'yo. Alam ko naman yun, Bes. Ay, buti nga, umalis na si Randon para makagalaw naman ako ng maayos dito. Uy, teka. Baka naiilang ka lang sa kanya kasi type mo siya. Sira, hindi siyang tipo ko sa lalaki, no? Ay, nako. Lagi ka naman ganyan kapag may nirereto akong lalaki sa'yo. Tapos ngayon, ayaw mo rin kay Randon. Sobrang gwapo na nga nun. Tapatin mo nga ako, Bes. Tomboy ka ba? Anong tomboy pinagsasasabi mo? Hindi ako tomboy. Kung hindi ka tomboy, bakit halos lahat ng lalaki inaayawan mo? Kasi ikaw ang gusto ko. Ano? Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin at nasabi ko yon. Parang bigla lang lumabas sa bibig ko. Wala man lang preno, wala man lang pagdadalawang isip. Ang salitang yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko habang nakatitig ako kay George. Napatigil kami pareho at sa ilang segundong yon, parang pati buong paligid ay tumigil din. Nakatingin lang siya sa akin at ako naman, Diyos ko, gusto kong lamunin ng lupa sa mga oras na yon. Ang tibok ng puso ko parang rumaragasa sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba, sa hiya o sa takot na baka masira ang pagkakaibigan namin. Agad ko namang binawi ang sinabi ko sa kanya. Joke lang. Alam ko nang magiging reaction mo.
Hindi tayo talo, no? Ikaw talagang babae ka. Na-speechless ako doon na. Akala ko totoo na. Kalimutan mo na yun, Bes. Hindi ka naman mabiro eh. Sige na, magsimula na tayo. Sige, Bes. Ilalabas ko lang mga gagamitin sa bag ko. Bakit para may nakamasid din naman sa atin? Bes, okay ka lang? Oo, okay lang, Bes. Ano pa bang kailangan natin isulat dyan? Conclusion na lang ang kulang. Sige, tapusin na natin para makababa na tayo ng bukid. Habang may araw pa. Di na kasi ako komportable dito eh. Parang may nagmamasid sa atin katulad kahapon. Teka, huwag mo nga akong tinatakot dyan, bestie. Alam mo naman na may trauma pa ako sa baboy ramo na yun eh. Hindi kita tinatakot. Totoo ang sinasabi ko, kaya bilisan na natin. Hindi ko alam kung bakit ganito ulit ang pakiramdam ko. Yung malamig na hangin sa bukid, parang may halong kilabot na dala. Nakakapanindig balahibo. Ang sabi ko pa nga kahapon, baka guni-guni lang. Pero hindi ko makalimutan yung naramdaman ko bago kami inatake ng baboy ramok. Yung pakiramdam na may nakamasid. Pareho na naman ngayon. Maya-maya pa habang si George ay nakayuko sa papel, abala sa pagsusulat, hindi ko mapigilan ang panlalamig ng kamay ko. Pero hindi ako nagpakita ng takot sa mga oras na yon. Des, hindi ka pa matapos dyan? Konti na lang to, Bes. Promise. Dina-double check ko lang yung iba. Siyempre, ayoko may kulang at pangit ang pagkakasulat, no? Dapat detailed talaga para magustuhan ni Professor Castro. Pwede naman nating ulitin sa ibang papel eh. Basta maisulat mo lang lahat ng details dyan, okay na. Oo nga. Huwag ka nga magmadali dyan. Natataranta ako sa iyo eh. Ayoko na maulit pa nangyari sa atin kahapon. Kaya mas mabuting makababa na tayo ng bukid ngayon. Medyo kinabahan ako nang maramdaman ko ulit yung lamig sa paligid. Pinilit kong magpakatino, pero napatingin ako sa paligid. Yung mga dahon ng gabi, gumagalaw kahit walang hangin. Parang may dumaraan sa pagitan nila. Napalunok ako. Pilit kong inaninag yung dulo ng taniman. Kuminga ako ng malalim. Pilit nilalabanan ang takot ko. Paglingon ko naman kay George ay sakto namang tumingin siya sa akin. Tapos na rin, Bes! Yes! Sa wakas! Ay, salamat naman, Bes. Makakauwi na din tayo. Oo nga, bestie. Sigurado ako malaki ang makukuha nating grades kay Professor Castro dahil nasunod natin ang lahat ng requirements na binigay niya. The best ka talaga. Sige na, halika na. Malayo pang lalakarin natin pababa ng bukid. Naglakad na kami palabas ng tarangkahan nun. Pero parang may mabigat sa dibdib. Yung tipong hindi mo alam kung dahil ba sa pagod o dahil may kakaibang presensyang nakasunod sa'yo. Tahimik lang kaming dalawa ni George at tanging tunog lang ng yabag namin sa lupa at pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Ilang kilometro na rin ang aming nilakad nang makita namin ang isang matandang lalaki na paakyat. Hinihingal at pawis na pawis. Nakabalabal siya ng kupas na jacket at may dalang 2 basket na nakasabit sa magkabilang dulo ng isang lubid na nakasampay sa balikat niya. Halatang mabigat ang dala dahil nanginginig ang mga kamay niya habang lumalakad. Bes, tulungan natin si Lolo, dali! Teka lang, bestie. Ito talagang baklang to nang iiwan. Bestie! Halika! Tulungan mo akong alalayan si Lolo! Sumisikip ang dibdib niya! Sige, nandyan na! Alalayan mo si Lolo, Bes. Ako nang magbubuhat ng mga basket. Pauupuin muna natin siya sa ilalim ng malaking punong yun, oh. Sige, bestie. Lolo, kumapit ka lang sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Salamat, Iha.
Habang inaalalayan ko siya, napaisip ako kung bakit may matandang umaakyat ng bukid. Wala na kaming nakitang ibang bahay mula nang umalis kami kina Randon. Ang alam ko lang, sa dulo ng bukid, yung sinasabi nilang pinamumugaran ng aswang. Napalunok ako. Pero nang tingnan ko ulit yung matanda, wala naman akong nakitang kakaiba sa kanya. Mahina lang talaga siya. Maputla, nanginginig at halatang pagod na pagod. Kaya pilit kong inalis sa isip ko ang mga katanungang yon. Siguro, may ibang kabahayan pa sa bukid na ito bukod kila Randon. Hindi lang namin ito nakita sa lawak ng bukirin. Lolo, okay lang po ba kayo? Teka, kukunin ko lang po ang tubig sa bag ko. Salamat sa inyo mga anak. Kung wala kayo, baka nahimatay na ako. Walang anuman po yun. Eto po ang tubig, Lolo. Uminom po muna kayo. Ay, salamat. Salamat, iho. Iha na lang po. Iha, Polo. Iha. Pasensya ka na, iha. Okay lang po, Lolo. Ako nga po pala si George. At eto naman si Jella. Best friend ko. Kayo po, ano po bang pangalan ninyo? Ang pangalan ko ay Diablo. Ah. Tawagin nyo na lang akong Lolo. Sige po, Lolo. Bakit ang dami niyo po yatang kamoting dala? Kaya po kayo nabibigatan at nahihirapan sa paglalakad nyo. Galing pa ako sa kabilang baryo para kunin ang mga kamoteng yan. Kailangan kong dalhin yan sa bahay ko para may makain ako sa araw-araw. Ang mga kamote po ang kinakain nyo sa araw-araw? Wala pong kanin o ulam? Hindi uso sa akin yan, iha. Matanda na ako, kaya umiiwas ako sa mga pagkain na nagbibigay ng sakit sa akin. Lalo na't malayo pa ang doktor mula dito. At wala akong perang maibabayad sa ospital kapag nagkasakit ako. Magkapareho sila ng pamilya ni Randon. Pero hindi po kayo nagsasawa sa kamote lang, Lo? Hindi naman laging kamote ang kinakain ko. Minsan ay mga gulay naman. Lolo, saan po ba kayo nakatira? Wala po ba kayong kasama sa bahay nyo? Ay, mga ilang kilometro pa mula dito, iha. Meron akong anak at apo. Pero hindi na ako nagpasama pa. Bakit po? Napakadelikado po sa edad nyo yan ang maglakad mag-isa sa bukid. Lalo na't ang layo pa na nilakad nyo. Matagal ko na tong ginagawa, iha. Ngayon lang napadami ang dala kong kamote kaya nabigatan ako. Lalo na tumatanda na ako. Akala ko kasi hindi na nagbago ang lakas ko. Pero habang tumatanda ako, nangihina ang katawan ko. Ganun po ba, Lolo? Paano po yan? Hirap na kayo sa pagbubuhat niyan. Oo nga po, Lolo. Yan nga ang problema ko, mga anak. Sumisikip pa naman itong dibdib ko sa pagbubuhat ng mga basket. Malayo pa ang lalakarin ko pa uwi Hindi ko naman maiwan tong mga kamote dito. Pinaghirapan ko tong dalhin mula sa baryo. Ihaatid na lang po namin kayo, Lolo. Pero Bes, baka maabutan pa tayo ng paglubog ng araw kapag hinatid pa natin si Lolo. Bes, hindi naman kaya ng konsensya ko na pabayaan si Lolo. Baka mapaano pa siya sa daan kapag di natin siya tinulungan. Ikaw ba? Kaya ng konsensya mo? Ang akin lang naman kasi. Baka umatake na naman ang baboy ramo na yun sa atin. Alas stress pa naman, Bes. Hindi pa siguro tayo maaabutan ng paglubog ng araw. Ay, nako. Ayos lang, iha. Kakayanin ko na lang maglakad pa uwi. Huwag lang kayong mag-away dalawa. Pero Lolo... Oo na, sige na. Ihahatid na natin si Lolo. Bahala na. Talaga, Bes? Okay lang sa'yo? Oo. Hindi din naman kaya ng konsensya ko na pabayaan na lang siya. Kung alam ko naman may magagawa tayo para tulungan siya. Mag-best friend nga talaga tayo, Jel, ha? Oo na. Huwag mo na akong daanin sa ganyan. Mabuti pa maglakad na tayo. Teka lang, sandali mga anak. Pwede bang magpahinga muna tayo saglit? Mag-iipon lang ako ng konting lakas bago lumakad ulit. Sige po, Lolo. Hindi ko naman masisisi si George noon sa pagpiling tulungan si Lolo Diablo.
Kasi alam kong likas na matulungin at maawain talaga siya noon pa man. Medyo nawiwirdohan lang talaga ako sa pangalan na Diablo. Sa totoo lang, iba ang dating ng pangalan na yun sa akin kasi parang galing ang salitang ito sa Diablo o demonyo. Pero ayoko na lang itong pag-isipan ng masama at bigyan pa ng kahulugan. Baka kasi nagkataon lang at may pagka-misteryoso naman talaga ang pangalan ng matatanda noon. Tansya ko ay umabot ng kalahating oras ang aming pahinga sa ilalim ng punong nara. Si Lolo Diablo nakasandal sa puno, nakapikit at humihinga ng malalim. Parang pinipilit makabawi ng lakas. Si George naman nakatingala sa kalangitan pero halatang pagod na rin. Ako, hindi mapakali. Paulit-ulit kong tinitingnan ang paligid. Bes, hindi pa ba tayo aalis? Kailangan na natin ihatid si Lolo para makababa tayo agad sa bukid nang hindi pa lumulubog ang araw. Nakakahiya naman kasi kung gigisingin ko, Bes. Kita mo naman nakatulog sa sobrang pagod. Ay, ano ba itong nangyayari sa atin? Pinaglalaroan yata tayo ng panahon, Bes. Imbis na makakauwi na tayo nagka-problema pa. Kakainis. Huwag ka mag-alala, Bes. Makakauwi din tayo. Pasensya ka na, ha? Hindi talaga kaya ng konsensya ko. Napabayaan si Lolo Okay lang, ano ka ba? Wala bata pa, kilala na kita. Kilala ko na ugali mo, kaya nga kita nagustuhan Ha? Nagustuhan? Ang ibig kong sabihin ay nagustuhan kita gawing best friend kasi pagkakasundo talaga tayo sa maraming bagay. Oo nga Kahit minsan nagbabangayan pa rin tayo. Ay, mga anak, pasensya na kayo kung nakatulog ako. Ayos na. Kaya ko nang maglakad, kaya pwede na tayong umalis. Lolo, gising na pala kayo? Oo, tara na, umalis na tayo dito. Ay, salamat naman. Sige, tara na, bestie. Muli kaming naglakad pabalik sa ibabaw ng bukid. Si George buhat ulit ang 2 basket ni Lolo habang ako naman ay nakaalalay kay Lolo Diablo. Lumipas ang mahigit 1 oras. Hindi pa rin kami nakakarating sa bahay ni Lolo Diablo. Lolo, malayo pa po bang bahay niyo? Kasi parang ang tagal na nating naglalakad Mahigit 1 oras na po yata. Konti na lang, iha. Konting tiis pa. Bes! Ang baboy na mo! Nandiyan na naman! Diyos ko! Hayop na yan! Umatake na naman! Iha, tumakbo na kayo. Iwan nyo na ako dito. Hindi, Lolo! Hindi ka namin iiwan dito! Bes, mamamatay tayo kapag hindi tayo tumakbo! Anong gusto mo? Iwanan natin si Lolo? Anong gagawin natin, Bes? Importante ang buhay natin! Lintik! Ayun na siya! George! Wag! Mabilis ang lahat ng nangyari. Sa isang iglap lang, sinugod nito si George at tinamaan siya sa tagiliran. Tumilapon siya at napahandusay sa lupa, nanginginig at namimilipit sa sakit. Ang sakit! Bes! Nagdurugo ang tagiliran mo, Bes! Oh, Diyos ko! Ang binti ko! Bes! Tama na! Ako saktan mo! Hayop ka! Sumugod ako sa baboy ramo para saklolohan si George. Pero nagulat ako nang bigla itong tumigil at umatras. Kasabay nun ay ang pamilyar na boses na sumigaw mula sa unahan. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Randon yon. Pero hindi ko na siya pinansin pa dahil nataranta na ako. Agad akong lumapit kay George. Nanginginig ang mga kamay ko habang pilit kong pinipigilan ang pagdurugo ng binti niya. Ayoko pa mamatay, Hindi ka pwedeng mamatay! Nagdurugo ang binti niya at tagiliran. Kailangan natin siyang magamot agad.
Iwan mo kami dito, Apo! Apo? Apo niyo si Randon? Oo, Iha. Bakit? Kilala mo rin siya. Ang sakit! Sobra! Mamamatay na yata ako. Mamaya na kayo mag-usap, please. Dalhin niyo na ako sa ospital, Bes. Tulungan niyo ako. Tara na, dalhin na natin siya sa bahay para magamot siya ni Inang. Hindi siya pwedeng maubusan ng dugo. Sige, Ako nang bahala kay George, Jella. Ako na magbubuhat sa kanya. sige. Aalalayan ko lang sila. Paano nga? Nagulat ako nang makita si Lolo Diablo na binubuhat ang 2 basket ng walang kahirap-hirap. Hindi ko siya nakitaan ng kahinaan gaya kanina na hinihingal pa siya. Nagtaka ko ng sobra pero naputol naman ang iniisip ko nang marinig ko ang tawag ni George sa akin. Bes, halika na. Ano pa hinihintay mo dyan? Pakabalikan pa tayo ng hayop na yun. Oo, nandyan na, Bes. Iha, ayos ka lang ba? Bakit ganang ka makatingin sa akin? Nagulat lang po ako na nabuhat niyo na po ang mga basket ng kamote na walang kahirap-hirap. Mukhang bumabalik na po ang lakas niyo. Ay, oo nga, Iha. Nakapagpahinga kasi ako ng maayos kanina. Diba, nakatulog ako ng ilang minuto. Oo nga po eh. Buti naman po kung ganun. Pilit akong ngumiti sa kanya pero sa loob-loob ko, hindi ako naniniwala sa mga sinabi niya. Pero dahil sa kalagayan ni George noon, wala akong choice kundi sumama sa kanila kesa hayaang mamatay ang best friend ko. Mahigit kalahating oras din siguro kaming naglakad bago kami nakarating sa bahay ni Randon. Nakita ko na naman si Inang Sita sa labas ng kubo na nagulat nang makita kami. Sus Mariosep, anong nangyari sa kaibigan mo, Iha? Inatake na naman po kami ng baboy ramo kanina, Inang. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo po kami. Sabi po ni Randon, kaya niyo pong gamutin si George. Oo, kumalma ka lang, Iha. Dalhin mo muna si George sa loob ng kwarto, anak. At ako nagbahala sa kanya. Sige, Inang. Hintayin mo ako dito, Jella. Ipapasok ko lang si George sa loob. Sige, Randon. Isasamahan na kita sa loob, Sita. Sige, Manuel. Sasama rin po ako sa loob, Inang. Amang. Hindi pwede. Dito ka lamang sa labas. Hintayin mong lumabas kami kapag ayos ng kaibigan mo. Pero Amang Manuel, Hindi ko alam kung bakit nila ako pinigilang pumasok sa loob. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang iniisip si George na nasa loob ng kwarto. Pakiramdam ko may mali. Hindi ko maiwasang kabahan, lalo na't dayo pa rin kami sa lugar na ito. Bigla akong napaisip nun. Paano kung may iba silang balak? Paano kung hindi lang pagtulong ang dahilan kung bakit nila kami pinatuloy dito? Hindi ko maiwasang magduda. Kahit anong pilit kong sabihin sa sarili kong mababait sila. May kakaiba talaga sa pamilya ni Randon. Sa paraan ng tingin nila, sa mga galaw nila. Lalo na sa nakita ko kanina kay Lolo Diablo. Napabuntong hininga na lamang ako habang nirarab ang magkabilang palad ko. Sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko pero sa totoo lang, mas lalo lang akong kinakabahan sa bawat segundong lumilipas. Jella, dito ka muna. Sila nang bahala. Magtiwala ka sa kanila. Mapapagaling nila si George. Maya-maya lang, magiging ayos na rin siya. sana nga, Randon. Hindi ko kayang mawala ang best friend ko. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Tulad ng sinabi ko, magiging maayos din si George, Jella. Huwag kang mag-alala sa kanya. Salamat, Randon. Siya nga pala. Apo ka pala ni Lolo Diablo? Oo, apo niya ako, Jella. Hindi ko nga inaasahan na magkasama pala kayo kanina. Nakita kasi namin siya kanina nung pababa na sana kami ni George sa bukid. Hinihingal at sumisikip ang dibdib niya habang dala-dala ang 2 basket na puno ng kamote. Naawa kami kaya nagdesisyon kaming ihatid siya pabalik sa bukid. Pero bakit niyo siya hinayaang umalis mag-isa? Pasensya na, Jella. Hindi naman talaga namin alam na umalis siya kahapon eh. May pagkamatigas talagang ulo ni Lolo.
Ayaw niyang pinagbabawalan siya at ayaw niya ring sinasamahan pa namin siya. Nakasanayan na kasi namin na umaalis siya mag-isa para bumaba sa baryo. Hindi ko alam ang nangyari sa kanya kanina kasi kung alam ko lang, ako na sanang nagsundo sa kanya. Hindi na sana kayo inatake ng baboy ramong yon. Okay lang. Nangyari na ang nangyari. Ang gusto ko na lang ngayon ay gumaling na si George para makauwi na kami. Hinihintay na kami ng pamilya namin. Sigurado ako nag-aalala na sila sa amin. Makakauwi din kayo, Jella. Pero sa ngayon, dito muna kayo magpalipas ng gabi. Sige. Wala din naman kaming ibang mapupuntahan pa. Sa totoo lang, mahirap para sa akin na paniwalaan ang sinabi ni Randon. Hindi kasi kapani-paniwala ang sagot niya pero wala akong magagawa kundi makisama, lalo na't sugatan si George sa ngayon. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto ng kwarto at lumabas si Inang Sita at Amang Manuel. Nanginginig naman ang kamay ko habang nakatingin ako sa kanila na parang gusto kong malaman agad kung ano na ang lagay ni George pero natatakot din akong marinig ang sagot nila. Kumusta po si George, Inang? Iha, ayos ng kaibigan mo. Tumigil lang pagdurugo ng mga sugat niya kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Ligtas na siya? Oo, Iha. Malakas ang katawan ng kaibigan mo. Hindi basta-basta bibigay yon. Nagpahinga lamang ang diwa niya, pero ligtas na siya. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Gusto ko po siyang makita. Pwede ka nang pumasok, Iha. Agad akong pumasok sa kwarto kung nasaan si George. Nakahiga pa rin siya sa kama, maputla, pero halatang mas maayos na kesa kanina. Balot na ng puting tela ang mga sugat niya. Lumapit ako. Marahan akong napaupo sa tabi niya at hinaplos ang braso niya ng dahan-dahan. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. Kanina lang akala ko mawawala na siya. Ngayon, kahit tulog pa rin siya, panatag na ako dahil ramdam kong ligtas na siya. George, naririnig mo ba ako? Ligtas ka na. Ayos ka na, okay? Huwag mo na akong takutin ng ganito. Hindi ko kaya mawala ka, Bes. Hindi pwede. Hindi mo lang alam kung gaano kita kamahal. Iha, pasensya na sa istorbo ha. Maghapunan ka na muna. Hayaan mo munang makapagpahinga si George. Kailangan niya ng mahimbig na tulog para tuluyang gumaling. Oo nga, Jella. Kumain ka na muna. Salamat po, pero wala po akong ganang kumain ngayon. Gusto ko lang munang bantayan si George. Naiintindihan ko, anak. Dadalhan na lamang kita ng sinabawang gulay mamaya ha. Hindi pwedeng hindi ka kakain kasi manghihina ka, Iha. Opo, Inang. Susubukan ko po. Maraming salamat po sa inyo. Halika na, Sita. Kakain na tayo. Hayaan mo na silang magpahinga. O siya, maiwan na kita dito, Iha. Pagkaalis ni Inang Sita, pinagmasdan ko ulit si George habang mahimbing siyang natutulog. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na rin ako sa tabi niya. Nakaupo lang sa gilid ng kama habang nakasandal ang ulo sa higaan. Nagising na lang ako nang marinig ko ang tatlong mahihinang katok. Napabangon ako agad, medyo hilo pa at napalingon sa pinto. Dahan-dahang bumukas yon at sumilip si Inang Sita. Pagkatingin ko sa kanya, saglit kaming nagtama ng paningin. Pero halatang iniiwasan niyang tumingin ng diretsyo sa akin. May dala siyang isang mangkok ng mainit na sinabawang gulay. May usok pa ito habang marahan niyang inilapag sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Iha, kumain ka na muna. Alam kong napagod ka. Huwag mo nang hayaan na manghina ka rin. Salamat po, Inang. Nag-abala pa talaga kayo. Iha, kailangan nyo nang umalis bukas ng umaga. Ha? Bakit po?
Hindi pa po nakaka-recover si George. Hindi pa po yata niya kaya maglakad pababa sa bukid. Kailangan niyang kayanin, Iha. Hindi ligtas dito, anak. Mapapahamak lang kayo kung mananatili pa kayo hanggang bukas ng gabi dito. Ano pong ibig niyong sabihin? May dapat ba kaming malaman? Hindi kayo pwedeng abutin ng kabilugan ng buwan dito. Bukas na ng gabi ang kabilugan ng buwan at ang magaganap na ritual. Basta umalis na kayo dito bukas ng umaga. Ayokong matulad ka pa sa akin, anak. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Amang Manuel. Nakasuot ng lumang barong at may dala pang lampara. Sita, gabi na. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Magpahinga na tayo. Hinatid ko lang itong sinabawang gulay kay Jella para makakain siya. Yun lamang pala bakit ang tagal mo pa dyan? Ito na nga, ilalabas na. Inang, sagutin niyo po muna ako. Mamaya malalaman mo ang rason. Maiwan na kita dito at ako'y tinatawag na ni Manuel. Napalunoklaway ako sa sinabi ni Inang Sita at nakaramdam ako ng sobrang kaba. Tumingin ako kay George. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Pero sa loob-loob ko, hindi na ako mapakali. Tama nga ang duda ko na may tinatago talaga sila sa amin. Pero sa gabing yun, hindi na ako muling nakatulog. George, ano bang pinasok nating lugar? Please, gumising ka na. Kailangan na nating umalis dito. George, Bes, salamat naman at gising ka na. buhay pa ako, Bes. Oo naman. Ginamot ka ni Inang Sita kanina. Akala ko talaga mauubusan ka ng dugo kanina. Akala ko mawawala ka na sa akin, bestie. Huwag ka nang umiyak dyan. Buhay pa naman ako At hindi masyadong masakit ang sugat ko. Dapat lang, bes. Hindi ka pwede mamatay, no? Hindi ko kaya mawala ng best friend. Kasalanan ko to Kung hindi lang sana kita pinilit na lumayo sa ibaba ng bukid, di sana hindi tayo napunta sa sitwasyong ito. Desperado lang talaga ako na magawa ang project, Bestie. Kasalanan ko talagang lahat. Bes, sorry talaga. Sorry, Bes. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Ikaw na nga itong muntik mamatay. Sinisisi mo pa rin ang sarili mo. Wala din naman tayong choice nun kasi kailangan natin magawa ang project. Tsaka, di ba, makakababa naman talaga tayo na ligtas kanina kung hindi natin nakita si Lolo Diablo. Nagmagandang loob lang tayo na tulungan siya pero... Bes, sa tingin ko naloko tayo. Anong ibig mong sabihin, Bes? Si Lolo Diablo. Malaki ang duda ko na nagpapanggap lang siya kanina kasi nakita ko siyang walang kahirap-hirap na binuhat ang mga basket, Bes. Hindi ko siya nakitaan ng panghihina o hinihingal man lang hanggang sa makarating tayo dito. Di ba yun nakakaduda? Oo nga, Bes. Nakita ko din yun kanina. Kaya nga nagtataka ako nun Pero hindi ko na yun iniisip pa. Kasi nga sobrang sakit na ng sugat ko kanina. At eto pa, bakit ako lang yung inatake ng baboy ramo? Bakit kayo hindi? Yun din ang iniisip ko kanina, Bes. At ngayon, sabi ni Inang Sita, kailangan na daw nating umalis dito bukas ng umaga dahil hindi daw tayo ligtas dito. Hindi daw tayo pwedeng abuti ng bukas ng gabi dito kasi baka daw mapahamak tayo. Ano? Bakit naman niya sasabihin yun? Hindi na kayo dapat magtagal pa sa lugar na ito. Aswang! Aswang! Diyos ko! Tulong! May aswang! Nagsisisigaw kami pareho habang pilit kong sinasarado ang kurtina nang bumungad sa harap namin ang aswang na may mapupulang mga mata, mahahabang buhok at matutulis na kuko. Nanginginig ang buong katawan ko habang si George, kahit may sugat pa, ay pilit na tumayo para hawakan ako. Nakita ko kung paano gumagalaw ang nilalang na parang hayop na gutom na gutom. Kumakalmot, sinusubukang pumasok. Buti na lang may rehas na kawayan ang bintana. Bes,
Ano gagawin natin? Wala tayong laban dyan, Bes. Diyos ko! Tulong! Randol naman! Lumayas ka! Halimaw! Layas! Tama na, Manuel. Huwag ka nang mangbiktima pa. Huwag mong uubusin ang pasensya ko. Halimaw! Baka mapatay kita! Layas! Bakit para magkakilala sila? Oo nga, Bes. Bakit kilala niya si Amang? Nakita kong may kakaibang nangyari kay Amang Manuel. Habang itinataas niya ang kamay, unti-unting nangitim ang balat niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita kong tumubo ang mahahaba at matutulis na kuko sa mga daliri niya. Amang Manuel, ano nangyayari sa kamay ninyo? Aswang din siya, Bes! Aswang! Hindi lamang ako. Kaming lahat. Aswang kami, mga mangmang. Walang hiya kayo! Niloko niyo kami! Pasensya na, Jella. Pasalamat ka pa nga't nagustuhan ka ng anak ko at gusto niyang gawin kang isa sa amin at pakasalan. Dahil kung hindi, matagal na namin kayong kinain. Ano? Pakasalan? Oo, Jella. Ikaw ang magiging asawa ng anak kong si Randon. Huwag kang mag-alala. Magiging isa ka na rin sa amin. At ikaw, bakla. Ikaw ang kanyang kakainin kapag naging ganap na aswang na ang kaibigan mo. Hindi! Hindi! Ngayon, alam niyo na ang totoo. Dapat ko na kayong ikulong dito. Hayop kayo! Walang hiya! Hindi niyo kami pwedeng ikulong dito! Wala na kayong magagawa. Sumugod ako dahil sa galit. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Gustong-gusto kong hampasin si Amang Manuel sa mukha. Pero bago pa man ako makalapit ng tuluyan, sa isang iglap lang, itinulak niya ako gamit lang ang isang kamay at tumilapon ako sa pader sa sobrang lakas niya. Napasigaw ako sa sakit ng likod at ulo ko. Lintik na yan! Jella! Jella, ayos ka lang ba? Oo! Ang lakas niya, Bes! Aswang nga siya! Jella, kinulong na nila tayo. Hindi pwedeng ganito! Kailangan natin makaalis dito, Bes! Niloko tayo ni Randon at ang buong pamilya niya. Akala ko mabait siya. Akala ko tutulungan niya tayo. Mga demonyo pala sila! Mga aswang! Tama pala yung kutob ko. Kasabot nila ang baboy ramo. O baka si Amang Manuel mismo yun. Si Lolo Diablo. Kaya pala siya nagpapanggap na nanghihina noon. Para lang mapigilan tayo makaalis dito sa bukid na to. Malinaw na sa akin ang lahat, Bes. Hiya pala ako. Ako lang ang inatake ng hayop na yun. Para mas mapilitan tayong bumalik dito. Kasi gusto ko palang asawain ni Randon. At si Lola Diablo, kasabwat nilang lahat. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Sinugatan ka nila para makabalik tayo dito. Para makulong tayo. Para hindi na tayo makaalis. Pero si Inang Sita, bakit kanya binalaan? Ano dahilan niya? Hindi ko alam, Bes. Pero isa lang ang sigurado ko. Mga aswang silang lahat. At kung gusto pa nating mabuhay, kailangan na nating tumakas ngayon din. Napatigil kami pareho nang marinig namin ang mga boses ni Amang Manuel at Inang Sita sa labas ng kwarto. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Idinikit ko ang tenga ko sa kahoy at ganoon din ang ginawa ni George. Manuel, maawa ka sa kanila. Mga bata pa yan. May mga pangarap pa sa buhay. Huwag mong sirain ang kinabukasan nila. Huwag mo kong pakialaman sa gagawin ko, Sita. Ginagawa ko lang ito para sa anak natin. Alam mong gusto ni Randon si Jella. Kung yan ang makakapagpaligaya sa kanya, gagawin ko.
kahit pa sa dahas. At ano? Gagawin mo naman kay Jenna yung ginawa mo sa akin, ha? Pipikutin nyo na naman siya para maikasal kay Randon at maging isang aswang. Hindi kita pinikot, Sita. Pinilit mo ko, Manuel. Pinikot mo ko. Pinili kong pakasalan ka kaysa patayin mo ang pamilya ko. Ginawa mo akong katulad mo. Ginawa mo akong halimaw. Hindi totoo yan! Huwag mong sabihing nakalimutan mo ng lahat. 2 dekada nang nakalipas, Manuel. Pero sariwang-sariwa pa rin sa isipan ko ang lahat ng ginawa mo sa akin. Anong nangyayari dito? Alam na nila, Jella, ang totoo, anak. Itong magaling mong ina ang may kasalanan. Binulgar niya sa kanila. Naswang siya. Ano? Inang, ano bang ginawa nyo? Si Jella nasaan? Huwag ka mag-alala. Ikinulong ko na sila sa loob ng kwarto. Hindi na sila makakatakas pa. At bukas ng gabi, matutuloy pa rin ang kasal ninyo ni Jella. Mabuti naman kung ganun, Amang. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, ay doon ko nakumpirma ang buong katotohanan at nabigyan ng sagot ang tanong ko kay Inang Sita kanina. Hindi ako makapaniwalang siya pala ang babaeng ikinuwento ni Chong Kanor na pinikot ng aswang 2 dekada na ang nakalilipas. Si Inang Sita, siya ang tinutukoy ni Chong Kanor. Yung babaeng tinangay ng aswang, 2 dekada na nakalipas at pinikot? Oo, pero ang sabi niya, nagpakasal siya kay Amang Manuel para mabuhay ang pamilya niya. Pero di ba natagpuan ng mga patay na katawan ng pamilyang yun? Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi alam ni Inang Sita na patay na ang pamilya niya. Naloko din siya ni Amang Manuel. Tama ka dyan, George. Napakawalang iya talaga ng aswang na yun, pati na ang anak niya. Anong gagawin natin ngayon, Bes? Hindi ko pa alam, Bes. Matibay ang rehas ng bintana, kaya hindi tayo makakalusot. Bes, patawarin mo sana ako sa lahat. Patawarin mo ako kung nagtiwala ako kay Randon. Ang tanga-tanga ko. Pwede ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Di ba sabi ko naman sa'yo kanina na wala kang kasalanan? Pareho lang tayo naloko ng lalaking yun. Napatigil kami pareho nang marinig naming may bumukas na kandado sa pinto. Agad kong binuksan ang bag ko. Hinanap ang maliit na balisong at hinanda ang sarili. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin si Inang Sita. Nagkatinginan kami habang hawak ko pa ang balisong na nakatutok sa kanya, tsaka ko lang yon binitiwan. Inang, tulungan niyo po kami makatakas dito. Alam ko pong hindi kayo masama katulad nila. Narinig ko po ang lahat. Umalis na kayo habang nasa taniman pa sila, Manuel, para maghanap ng pagkain. Halina kayo't ituturo ko ang ibang daan palabas dito. Salamat po, Inang. Dali, bilisan ninyo. Mabilis kaming bumaba sa makitid na daan sa likuran. Hindi ito yung dinaanan namin ni Randon dati. Mabato at medyo madulas pero wala kaming pakialam. Ang mahalaga, makalayo kami. Si Inang Sita ang nasa unahan habang ako at si George ay sumusunod at halos hindi makahinga sa sobrang kaba. Dahan-dahan lang mga anak. Malapit na tayo sa likod ng pangpang. Doon may daang patag na ligtas. Inang, bakit hindi na lang kayo sumama sa amin? Mas delikado kayo kung mananatili kayo rito. Hindi pwede. Kilala ko si Manuel. Kapag umalis ako, mahahanap niya ako kahit saan. Madadamay pang pamilya ko. Inang, wala na po ang pamilya ninyo. Pinatay po sila ng aswang na yon. Anong sinabi mo? Ang pamilya ninyo, Inang. Pamilya Del Fierro po ba? Isang pamilya daw po ang natagpuan sa bukid na wakwak na ang tiyan. Isa lang ang nakaligtas at may isang babaeng tinangay para ipakasal daw sa aswang. Ikaw po yun, di ba? Hindi. Hindi yan totoo. Buhay sila. Pinakasalan ko si Manuel para mailigtas sila.
Sinabi niya sa akin na ligtas sila. Niloko lang po kayo ni Amang Manuel, Inang. Ginamit niya kayo. Ginawa niya kayong isa sa kanila para hindi na kayo makaalis. Hindi ako makapaniwala. Pasensya na, Inang. Pero yun po ang sinabi sa akin ng aking tiyuhin. Totoong nangyari daw yun sa 2 dekada na ang nakalipas. Manuel, niloko mo ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa pamilya ko. Sita! Walang yaka! Traitor ka! Ibalik mo sila dito! Hindi kayo makakatakas sa amin! Tumakbo na kayo. Ako nang bahala dito. Ngayon na alam ko ng totoo. Hindi na ako natatakot pag mamatay at hindi na ako natatakot pag pumatay. Inang, tumakbo na kayo! Mabilis kaming tumakbo ni George pababa sa madilim na daan. Halos hindi na namin marinig ang sarili naming hinga sa lakas ng kabog ng dibdib. Sa likuran, unti-unting sumabay ang mga sigaw, malalakas, basag at puno ng galit, kasabay ng nakakakilabot na ungol ng mga nilalang na parang mga hayop na nagkakasakitan. Lumingon ako sa likuran at doon ko nakita si Randon, tumatakbo papalapit. Namumula ang mga mata at bigla na lang naging baboy ramo. George, bilisan mo pa! Nandiyan na siya! Hindi ko na kaya, Jella. Yung binti ko at tagiliran ko ang sakit. Buhay pa rin ang mga sugat. Takbo, George! Huwag kang titigil! Konting tiis pa, hindi tayo pwedeng mamatay! Nakita kong napapapitlag siya, halos matumba sa bawat hakbang. Nakapitan ko siya sa braso at pilit kong hinila kahit nanginginig na rin ang tuhod ko. Nagulantang naman kami nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Doon ko narinig ang pamilyar na boses ni Chong Kanor. Jella! George! Chong! Tulungan mo kami! Huwag kayo mag-alala. Napatay ko na ang aswang. George, humawa ka sa akin. Aalalahin kita. Anong nangyari kay George? Sugatan po ang tagiliran at binti niya nang atakihin kami kahapon ng baboy ramo. Siya ang pinunteriya ng mga aswang na yon, Chong. Sinasabi ko na nga ba, hindi nyo sinunod ang bili namin sa inyo. Patawarin niyo po kami, Chong. Nagawa lang po namin yon para sa project namin. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Halina kayo. Umalis na tayo dito. Habang pababa kami sa gitna ng ingay ng gabi, napansin ko agad ang katawan ni Lolo Diablo sa gitna ng daan na nakatihaya. Nakadilat ang mga mata at may dugo sa paligid ng tiyan. Tumigil ako at humawak ng mas mahigpit sa braso ni George at nagulat din siya nang makita yon. Chong, si Lolo Diablo ito. Patay na siya. Oo. Nakasago pa ako siya dahil hinarad niya ako. Muntik na ako mapatay ng aswang na yan. Buti na lang ay naisahan ko siya at naunahan. Ay, salamat. Sa wakas, patay na ang aswang na yan. Si Inang Sita lang ay naalala ko ngayon. Baka kasi mapatay siya ni Amang Manuel. Alam pa naman ang kaluluwa nun. Wala na tayong magagawa pa, Jenna. Mga aswang sila. Kailangan na nating bumaba sa bukid na ito. Sige, salamat, Chong. Salamat talaga. Kung hindi dahil sa inyo, baka napatay na kami pareho ng aswang na yon. Sino bang mag-aakala na sa gwapong yon? Aswang pala siya. May trauma na tuloy ako sa mga gwapo, mga demonyo pala. Bakit kasi gwapo ang gusto mo kung may maganda naman? Ayoko nga. Talaga? Kahit pa sabihin ko sa'yo, gusto kita, Bes. Best naman. Akala ko ba joke lang yun, ah? Pagkatapos ng lahat na nangyari, Bes, ayoko na magpanggap na kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Mahal kita. Mula pa nung mga bata pa tayo, Bes. Alam mo, nakakainis ka. Mas lalo tuloy ako na-confuse sa sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Confused? Sa tingin ko kasi, gusto din kita. Pero syempre, pinipigilan ko. Kasi alam ko sa sarili kong bakla ako at mag-best friend tayo. Talaga? Gusto mo din ako? Hindi nga ako sure, best. Sorry, pero confused pa rin talaga ako. Bakla ako eh.
Paano ko magkakagusto sa'yo, di ba? Okay lang yun, Bes. Willing naman ako maghintay kapag sure ka na. Ang mahalaga ngayon, alam mo na ang totoo. Wala na akong tinatago pa sa'yo. Mahal kita, Bes. Mahal na mahal. Napangiti naman si George sa sinabi ko at kinilig talaga ako noon. Hindi ko na nga naisip noon na muntik na kaming mamatay kanina. Mas nangingibabaw yung saya nang marinig kong sinabi niya. Inabot din kami ng umaga bago kami nakarating sa baryo at sinalubong naman kami ng aking tiyahin ng isang mahigpit na yakap at iyak. Humingi naman kami ng tawad sa ginawa naming pagsuway sa bilin niya. Naging desperado lang naman talaga kami noon na gawin ang project. Ilang araw din kaming nanatili sa bahay ng aking tiyahin hanggang sa tuluyan nang makarecover si George sa mga natamo niyang sugat at nagpasya na kaming bumalik sa Maynila. Nakuha naman namin ang mataas na grade sa project at natupad ang pangarap naming dalawa na maging magna cum laude at summa cum laude nang makagraduate kami. Sa ngayon, kasal na po kami ni George, Miss Anne, at may isang anak na. May pagkamalambot pa rin siya, pero walang-wala ang ibang lalaki kung ikukumpara sa kanya. Napakaresponsable at mapagmahal na ama at asawa, kaya hindi talaga ako nagkamaling mahalin siya. Ang baklang best friend ko noon ay asawa ko na ngayon. Kasalukuyan kaming nagpapatakbo ng aming negosyo na bigasan at poultry, habang ang aming anak naman ay kakagraduate lang din ng elementary. Muli, ako po si Jella at dito nagtatapos ang aking kwento. Sa buhay, madalas talaga tayong nape-pressure sa mga expectation ng ibang tao, lalo na ng pamilya. Kaya hindi ko rin masisisi sina Jella at George sa paglabag nila sa bilin ng tiyahin at tiyuhin ni Jella. Si George, gusto lang naman niyang patunayan ang sarili niya. Alam mo yung pakiramdam na kailangan mong doblehin ang effort mo? Lalo na kung bahagi ka ng LGBT community. Ang dami mong kailangang patunayan para lang matanggap ng lipunan, lalo na ng sarili mong pamilya. Si Jella naman, mahigpit niyang pinanghawakan ng pagiging top 1 student niya. Kaya kahit may pag-aalinlangan siya noon, nanaig pa rin ang kagustuhan niyang matapos ang project kahit may pag-aalinlangan na siya nung una. Sa ating mga mahal na listeners, gusto ko lang sabihin na mas mahalaga pa rin ang buhay natin kaysa sa mga bagay na pansamantala lang dito sa mundo. Oo, natapos nga nila ang project. Pero paano kung hindi na sila nakabalik ng buhay? Mapapalitan ba ng project na yon ang buhay na nawala? Magiging proud pa kaya ang tatay ni George kung wala na siya? At kung wala na sila, ano pang silbi ng pagiging honor student nila? Huwag natin hayaang lamunin tayo ng pressure or ng expectations ng iba. Dahil sa huli, ikaw pa rin ang may hawak ng sarili mong buhay. Salamat, Jella, sa pagbabahagi ng kwento mo. Sa inyong lahat dyan na mga nakikinig, abangan ninyo kami sa susunod na kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Miss Anne. At hanggang sa muli, ingat po kayo.